Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May dumayo po sa inyong lingkod na isang kliyente na may dalang iPhone 14 Pro Max na no power. Backstory lang po tayo ng konti. Ayon sa kliyente, foreigner daw po ang may-ari ng iPhone. Nabagsak ang unit at nasira ang LCD. Kaya dinala nila ito sa isang repair shop para palitan ang LCD. Ngunit matapos mapalitan ang screen, napansin nilang hindi rin pala umaandar ang unit. Iniwan pa raw po nila ang iPhone ng mahigit isang linggo sa nasabing repair shop para subukang ayusin, ngunit bigo pa rin silang mapagana ang unit. Kaya naghanap na po ang ating kliyente ng ibang repair shop. At to make the long story short, sa inyong lingkod po napadpad ang bida ng video natin na ngayon. Ang tanong, ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ayaw nang mag-power on ng iPhone 14 Pro Max na ito? Alamin natin sa ating troubleshooting. Sa nakita po natin sa thermal camera kanina sa umpisa ng video, may isang bahagi ng motherboard na may abnormal na pag-init. Kaya ang unang ginawa ko ay i-check ang mga power rails gamit ang multimeter para malaman kung may short circuit. Pero sa unang pagsusuri natin, wala naman po tayong nakitang short sa mga power rails. Maging hanggang sa third terminal, which is the VDD boost power rail, ay wala rin po tayong nakitang short. At dahil wala po tayong nakitang short sa mga main power rails, nagdesisyon akong biyakin ang sandwich board para mas ma-access at masuri natin ng maayos ang kabilang side ng motherboard. Naglagay po ako ng Rosin flux sa power IC at sa mga components na nakapaligid dito. Pagkatapos ay pinaandar natin ang motherboard. At doon na po natin nakumpirma na ang power IC mismo ang may abnormal na pag-init. And without hesitation, nagdesisyon na po akong palitan ang power IC. Kumuha ako ng replacement IC mula sa donor board na nabili ko online. Hindi ko po alam kung ako lang ba ang nahihirapan sa power IC reballing. Pero frankly speaking, isa talaga ito sa mga repair na medyo challenging para sa akin. Dahil sa sobrang tigas ng glue nito, napakakitid ng working area at napaka-risky ng location dahil sa lapit nito sa CPU. Kaya kailangan talagang maging maingat dahil sa ganitong klaseng repair. Isang maliit na pagkakamali lang, pwedeng hindi lang power IC ang madamay, kundi pati ang mga components na nakapaligid dito at, worst case, maging ang CPU mismo. Pati po itong paglilinis ng mga pads sa motherboard ay hindi rin biro. Kailangan talaga dito ng mahabang pasensya, steady na kamay at sapat na experience. Kung gaano kadaling panoorin ang ganitong proseso sa video, ganoon naman ito kahirap gawin sa actual repair. Kailangan talagang dahan-dahan at maingat para malinis ng maayos ang pads nang hindi nakakadagdag ng damage sa motherboard. Ang sunod naman nating ginawa ay nilinis ko muna ng mabuti ang power IC na ipapalit natin. Pagkatapos ng cleaning process, nireball ko naman ang IC para maihanda na ito sa pag-install sa motherboard. Kapag maayos ang pagkakareball, mas magiging ready na ito para sa proper installation at soldering sa board. At pagkatapos ng mahabang proseso ng paglilinis at pagre-reball ng power IC, heto na at ini-install ko na ang bago nating power IC sa motherboard. Dito kailangan talaga ng tamang alignment at maingat na paghawak para siguradong maayos ang pagkakaupo ng IC bago natin ito isolder. Then, after ma-install ang bagong power IC, syempre, it's time to check kung nawala na ba ang abnormal na pag-init. Pero unfortunately, tulad ng nakikita ninyo, same pa rin ang resulta, umiinit pa rin ang power IC kahit napalitan na natin ito ng bago. Ibig sabihin, hindi mismo ang power IC ang pangunahing problema. Back to troubleshooting na naman po tayo. Gamit ang multimeter at board view diagram, isa-isa ko nating chine-check ang mga linya at components na posibleng may problema. At habang ginagawa natin ang troubleshooting, napansin ko na short to ground ang capacitor C3570. Kaya tinanggal ko muna ito para ma-isolate natin ang short. Unfortunately, sa proseso ng pagtanggal nito, may ilang components na hindi sinasadyang nadamay. Pero huwag ho kayong mag-alala. Dahil pinalitan ko naman po ang lahat ng mga natanggal. Ngunit kahit napalitan ko naman po ang lahat ng capacitor, ay still short to ground pa rin ang linya ng capacitor C3570. At dito, nagbago ang lahat. Aminado po ako na nagkaroon din ako ng pagkukulang sa aking diagnostics.
Masyado kasi akong nag-focus sa naging kwento ng client na nabagsak ang unit, kaya hindi ko agad na-consider ang possibility na na-long screw pala ang motherboard. Dito natin nalaman ang tunay na dahilan kung bakit umiinit ang power IC. Nagkaroon pala ng direct contact sa ground ang 3 volts line ng proximity sensor na directly connected sa power IC. At ang dahilan kung bakit nagkaroon ng short to ground ang linya ay dahil na long screw ang motherboard. Para sa mga hindi pamilyar sa term na long screw, ito ay kapag maling haba o mas mahabang screw ang nailagay sa isang screw hole ng motherboard. Dahil dito, maaaring tamaan o masira ang mga linya at layers ng board at magdulot ng short circuit o iba pang serious na problema. Just imagine, sa dami po ng ginawa natin sa motherboard from pagbiyak ng board, pagpapalit ng power IC, hanggang sa pagpapalit ng mga kapasitor. Sa bandang huli, malalaman pala natin na long screw lang ang tunay na problema. At sa totoo lang po, hindi rin po ako ang unang nakapansin ng long screw. Ang kasama ko po dito sa shop, si Master, ang nakadiskubre nito. Si Master ang main technician po namin sa laptop repair, kaya shoutout po sa'yo, Master! Isa ka rin po sa malaking dahilan kung bakit na-resolve natin ang problema ng iPhone 14 Pro Max na ito. Minsan talaga, kahit gaano ka kaingat at kalalim mag-troubleshoot, may mga pagkakataong ang solusyon ay manggagaling sa isang bagay na hindi natin agad na consider. Kaya malaking bagay din ang teamwork at pagkakaroon ng mga kasama na may ibang perspective at expertise. Marami pa sana po akong gustong sabihin at ikwento dito sa experience na ito. Pero dahil masyado ng mahaba ang video, ay mag-commenta na lang po kayo ng inyong mga katanungan sa baba at sisikapin ko pong masagutan lahat sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you po in our next videos.